Ngayon sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba yung binabayaran ko dito sa aking bahay every month, lahat-lahat na po. Binabayaran ko dito ay tumatakbo siya ngayon ng 28,000. Hello po mga kabayan. So ngayon nandito tayo sa aking bahay. Ngayon sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba yung binabayaran ko dito sa aking bahay every month, lahat-lahat na po. At ipapakita ko po kung ano po yung klaseng bahay ko dito sa loob. Tara, samahan nyo ako mga kabayan para ma-idea kayo kung magkano nga ba yung rent ko dito sa bahay, dito sa lugar ng Greenland. Tara, let's go. Ito po yung lugar natin ngayon mga kabayan, no? Medyo madilim na ngayon. Ayan, so ganito na pagka-winter, medyo madilim na talaga. So mula dito mga kabayan, bababa ka pa dun, siguro dito isang straight, tapos baba, isang straight na naman, baba, straight, baba. So medyo mahaba-aba yung lalakbay mo papunta doon bago mo marating yung pinaka main door namin. So dito sa apartment namin may mga kasama din kami dito, pero mayroon kaming sariling kwarto, CR at saka lutuan. So ito po yung main door. Pagpasok natin, meron yung ginagamit namin dito na magnet siya or electronics. Yan po, pagpasok mo dito, ito ay common na po ito. Kahit sino pwede po maglagay po dito ng mga gamit. Kaya dahil nga common, so halo-halo po ng mga gamit dito. Yan, parang nagiging stock room na dahil nga hindi naman kalakihan yung mga kwarto namin. Ito po yung laundry namin dito. Mayroon po siyang washing, may dryer, may refrigerator, may sampayan na din dyan po. Ito na po, common na to dito. Dito sa left side natin, mayroong naka-apartment. Right side namin yung sa amin. So ngayon, pasok po tayo dito. Yan. So pagpasok natin, mayroon din tayong susi dito. Ayan. Ito na po. Ayan. Tapos ito na po yung CR namin. Ayan. Tapos pagpasok natin, mayroon pa isang susian. Isang susian na naman dito. Ayan. So pasok tayo dito. Ayan. Ito na po yung loob dito ng bahay. Dito kami natutulog. Ito po, dalawa kami dito ni Mrs. natutulog. Tapos dito naman, ito ay supabito, matupi ito. Tapos dalawa sila dito, yung anak ko, si Axel saka si Amaya. So ito yung mga laruan nila dito. Ayan, minsan mga ba, nililigpit naman nila yan dyan, lagay lang sa gilid. Minsan wala na, matagal nila ligpitin. So ayan, liligpitin, ako magliligpit. Minsan si Axel, magbabacuum din kami dito. Minsan si Axel, pero hindi talaga yung mga maiwasan kasi pag ganito kasi yung bahay mo, ayan, yung pag may anak ka na dalawa, okay lang makabayan. Yung kami na misis dati, malinis talaga to kasi wala namang nagkakalat. Ngayon, ito, yung dalawa nagkakalat. Naglilinis naman sila pero hindi maiwasan kasi ito lang yung space nila. Ayan, so may TV kami dito. Ayan, ganito lang mga kabayan. Tapos ito, lutuan namin dito. Ayan, yan, ugasan. So ito lang yung space namin. May kabinet naman kami dito. Ayan, pasensya na kayo. Ganito lang talaga yung bahay namin dito. Simple lang mga kabayan, no? Tapos ito naman kabinet namin. Tapos yung mga gagamit pa namin. Wala kaming space dito. Tapos ito, isang kakabinet namin. Tapos ito mga kabayan, ito, mga labahin na namin to. So pasensya na kayo kasi nga kadalabas namin, 3 labahin, 3 suot. Ayan po, labahin na naman yan, sunod-sunod. So ito na yung mga gamit. Ayan, wala talaga kami space dito. Hello! So ayan mga kabayan, ako talaga, nagpaplano ako kumuha ng bahay pero nag-aalangan pa ako kasi nga medyo mahal mga kabayan. Nagtanong kasi ako dun sa may iba, mahal, nasa 100,000 kapag ako ang kukuha. Pero pag company ko kukuha, siguro makakalis siguro ako mga kabayan, halos siguro sa mga kalahati. Kasi parang may babayaran sila. So okay na din sa amin ito kasi mas malaki na itong bahay namin kumpara sa Jensen. Dati kasi Jensen, 2,000 na yung bayad namin, pero sa loob nandun na lahat, tapos maliit lang, tapos mainit, may mga ipis kuwan pa, mga lamok. Yan, natiis nga namin yun, ito pa kaya. Pero hanggang wala pang nahanap yung company ko, dito muna kami. Ang binabayaran ko pala dito mga kabayan sa aking bahay, ito po, studio type. Ang nagbabayad ako lang po, yung asawa ko, anak ko, dalawa, libre lang sila, walang silang kasama. Kasi itong bahay na to ay para lang talaga sa akin kasi ako ang trabahante at ito po ay ino-offer ng kumpanya namin. Kung ayaw mo ng ganitong bahay, pwede ka maghanap sa labas, ikaw yung maghanap, sarili mo. Pero kung gusto mo, company, tulungan ka nila, pwede din. So ang binabayaran ko dito ay nasa 3,200 Danish kroner. I-times nyo po sa 9 or 8 pesos. Ang palitan kasi ngayon ay 9 pesos, dati 8 pesos. So tumatakbo siya ngayon ng 28,000 pesos per month. Kasama na dyan ang kuryente, tubig, internet,
Lahat na po, wala ka nang babayaran na iba. Yun na lang po ang 3,200 Danish kroner or nasa 28,000 pesos kung 9 pesos yung 1 Danish kroner. Pero pag 8 pesos, nasa 26,000 pesos or 27,000 pesos a month lang binabayaran ko. Lahat na po, kasama na po mga kabayan, no? Ako lang mag-isa. So, yun mga kabayan, no? Sulit na kaya yung ganung bayad mga kabayan. Kasi kung maghanap kami ng bahay, sarili ko, siguro nasa 100,000 mga kabayan yung mababayaran ko. Kaya yun ang iniisip ko dati. Pero yun lang mga kabayan. Sinare ko lang po kung magkano nga ba yung bayad ko dito sa bahay. Kahit ganito lang kasimple. Pero sa Pilipinas, ito na yung magandang bahay mga kabayan. Studio type lang siya pero malinis naman siya. Yan o. Yan. Medyo malawak-lawak naman din. Yun lang mga kabayan, no? Basta dito sa bahay, binabayaran ko lang po dito sa bahay ay kasama na po yung internet, tubig, kuryente. So lahat-lahat na po. Ang ko lang, ang gastos ko lang mga kabayan ay yung sa pagkain na lang. So hanggang dito na lang po mga kabayan, no? Kasi naisipan ko mga kabayan, no? Hindi naman tayo pumunta dito sa Greenland para magpagandahan ng mga kwarto, bahay. Kasi kung wala na talagang choice mga kabayan, nahanap na talaga kami ng sarili naming bahay, kwarto. Kasi kung mayroon pa namang mga kabayan, mapagtsagaan gaya nito, yan. Sayang din naman, makakasave kami ng mga 80,000 a month kung ganun yung gagawin namin. Pero kung hanap kami dito ng bahay mga kabayan, siguro yung isang sahod ni Mrs., baka isang buwan niya na sahod, sakto siguro yung pambayad namin sa bahay lang. At saka yung sa akin, yun yung maipon namin, pagkain, ayan. So dito sa Greenland, kapag kasama mo, asawa mo, tapos dalawa kayo nagtatrabaho, kahit paano ay mas makakaipon kayo. Pero kung ikaw lang mag-isa magtrabaho mga kabayan, medyo alanganin kung hindi ka po skilled worker. Pero kung skilled worker ka mga kabayan, ayan, mas makakaipon ka. Pero pag unskilled ka, tapos ikaw lang mag-isa nagtrabaho, tapos may anak ka, tapos may bahay ka pinabayaran, kulang yung kuan mo dito, income mo dito. So dapat dalawa kayo magtrabaho kung unskilled kayo. Pero kung skilled worker ka mga kabayan, kahit ikaw lang, makakasurvive na kayo dito mga kabayan. At yun lang po, basta mayroon lang tiyaga mga kabayan. At sana wag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless you all po.